Okay, someone asked me, ano ang kaibahan daw ng tribulation sa Great Tribulation? Okay, let me put it this very simple way, a very simple manner so that maunawaan natin lahat, no? At madali ko ring maipapaliwanag po sa inyo. Tribulation means buong 7 years. Okay? Buong kabuuan ng 7 taon ng kapighatian. Ibig sabihin, punong-puno ito ng pighati. The only difference ay yung first 3.5 years, since lalabas ang Antichrist bago pumasok itong tribulation, di ba? So, nandun na siya. At pagkatapos nating na-rapture, nandun na yung Antikristo, lilitaw siya. At ayan na, umpisa na ang tribulation na yan, no? First 3.5 years, ang Antichrist ay magiging parang maamong tupa, mabait, at makikipag-treaty nga dito sa bansang Israel, ano? At syempre, for them to have their own third temple na talagang ito yung pinakamimithing, pinakahahangad nila for a long period of time. Okay? Since their second temple na destroy nga noong AD 70. So, ito po ay talagang pinakahahangad na nga po nila. That's why, pag inalok ng Antichrist na, okay, I will rebuild that temple, no? Third temple. Ang mangyayari po niyan, talagang makikipag, masayang-masayang Israel so that, talagang bilib na bilib sila rito. So sa madaling sabi, ang Antikristo po ito magpapakita ng magandang imahe, no, sa loob ng 3.5 years na yaan. Pero ito na, Great Tribulation, ito na po siya. So naitayo na yung templo at nag-aalay-alay na po yung mga Hudyo. Tandaan po ninyo, purpose po ng templo ay nag-aalay-alay ang mga Hudyo, di ba? Doon sila nag-aalay doon sa Holy of Holies, wherein nandun yung pinaka-high priest. Siya lang ang qualified pumasok sa loob to bring the offerings, di ba? So, then after that, ang Antichrist, pag nakita niya ng ganun, ang gagawin ng Antikristo, ito na po yun, makinig po mabuti, siya po ay papanik ngayon dito sa Holy of Holies na ito at i-declare niya ang sarili niya. Yung Antikristo po ito i-declare niya yung sarili niya na siya ang Diyos. Pag ginawa niya na yun, ito na po yung kalapastanganan na sinasabi ng Biblia. Sabi ng iba, kalapastanganan walang pangalawa. Ito na po siya. Pag nangyari na po yun, pasok na po yung Great Tribulation. Anong meron diyan? Malalakas na lindol, tsunami, okay, nuclear war. Lahat ng dilubyo, give it there. Nandun na po. Yung kasamaan ng Antikristo, lilitaw na. Siyempre, marami ring mga tao ang hindi tatanggap sa kanya. Maraming tao ang hindi maniniwala sa kanya. At maraming, ito na po, makinig po mabuti, maraming mga tao during that time sa Great Tribulation na yan ang maghahanap ng mga Bibles at magbabasa tungkol kay Jesus. Pero sad to say, hindi na po katulad ngayong church age. Ang kaligtasan during that time ay, yes, faith in Jesus plus yung pagbububo ng dugo, hindi na po dugo ni Kristo ang ibububo dyan, sapagkat during that time, although may biyaya po dito, alam niyo ang pinakabiyaya dyan, ay pwede ka pa rin maligtas. Yun lang po ang gusto ko po sabihin. Pwede ka maligtas, pero ibububo mo yung sarili mong dugo. You will have to shed your own blood in order for you to be saved. Faith in Jesus plus, you shed your own blood there sa Great Tribulation. At maraming lindol, name it, they have it. Okay? So, ayan po ang mangyayari po sa Great Tribulation. At yung mga ayaw namang sumunod sa Antikristo, kasi ang Antikristo po magre-require po siya na magpatatak, no, ng 666. Pero marami pong naniniwala ngayon, ito po ay i-inject, no? Parang microchips or something. Siguro mas modern pa and all that. What? And ang ayaw sumunod ay ipapatugis, no? At sila po ay talaga pong ipapahanap niya hanggang matagpuan niya at pupugutan po sila ng mga ulo. Yung mga ayaw magpatatak, no? Ito po yung mga tao na nakahanap kay Jesus during that time at ayaw sumunod sa Antichrist. Pag nahuli sila po, pagpapapugod sila ng ulo at maliligtas po sila. Yan po ang patakaran po dito sa Great Tribulation. Hindi po biro ang Great Tribulation. Actually, tribulation din, hindi biro. Kasi the fact na naiiwan ka ng rapture, dilubyo ka na Dilubyo ka na no? At you really need to, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo pag naiiwan ka. That's why ang pinakamagandang way for you to be saved now, church age,
receive Jesus, believe in His finished work. Dahil pag nahuli na po ang lahat, talagang wala na. Nuclear war, malalakas na lindol, di ba? Yung mga lindol na naglalakasan na, sabi nila, the big one, ganun to ganyan. No, mas malakas po yung lindol. Pinakamalakas pong lindol, mararanasan po sa Great Tribulation. Nasa ano po yan, nasa Book of Revelation po yan. Ayan pong sabi. So, ilan pong gusto ko po sabihin sa inyo. So, if you are a believer, rest assured, mararapture tayo bago tumating ang 7 taon ng kapighatian. God bless po.